Yeah, 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 yeah. Whoa. Who am I? You are mindful of me. That you hear me when I call. Is it true that you are thinking of me? Oh, how you love me. Yeah, yeah. It's amazing. It's amazing. Not going back, moving ahead, here to declare to you, the past is over.
Aming dakila at mabuting Diyos, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo pong patuloy na katapatan sa aming pong mga buhay. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong buhay, kalakasan at pag-iingat mo sa amin mula sa anumang uri ng karamdaman. Salamat po Panginoon na ikaw po ang tumutugon sa aming pong mga pangangailangan. Panginoon, sa umagang ito, nais namin na magpuri, sumamba at dakilain ang aming Diyos na si Jesus. At dalangin ko po Panginoon na buksan niyo ang aming mga puso at isipan nang sa ganon ay maranasan namin ang inyo pong presensya. Wala po kaming ibang itataas at sasambahin sa umagang ito kundi ang aming Panginoong Jesus lamang. Datnan niyo po kaming matapat at kalugdan niyo po ang aming pagsamba ngayong umaga. Ito po ang aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Isang mapagpuri at mapagsambang araw po sa ating lahat mga kapatid sa pananampalataya. Bago po tayo magsimula at magsama-samang umawit ng mga papuri, pasasalamat, pagbubuni at pagsamba sa ating Panginoong Hesus, ay hayaan niyo pong ibahagi ko sa inyo ang maikling mensaheng ito. Bagamat tayo po ay nasa ating mga tahanan ngayon o sa lugar kung saan kayo nakakasamba, have peace and relax lang po tayo. Alam ko pong wala sa akin ang desisyon at ang magawang kayo'y manduhan sa mga dapat nyo pong gawin sa mga oras na ito, sapagkat nalalaman ko din po na may iba-iba tayong kinalalagyan. Ngunit ako pa rin po ay naghihikayat sa inyo na atin pong makayanan na ilaan ang oras at sandali na ito para sa ating Panginoong Jesus. Gaya ng ating ginagawa kapag tayo ay nasa simbahan, gaya ng una. Sabi po sa Lucas chapter 10 verse 41, Marta, Marta, nababalisa ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit di isa lamang ang talagang kailangan. Mas mabuti ang pinili ni Maria at ito'y hindi aalisin sa kanya. Church, let us always check our hearts na baka we forgot the reason why we worship at kung bakit tayo may ganitong online worship. I-check din natin sa ating mga sarili kung si Jesus pa ba ang nagiging center sa tuwing tayo ay nakikisa sa ganitong gawain at pagsamba. Walang masama na may gawin ka, emergency man o hindi during worship time. Pero sana ang puso natin ay hindi iyon ang focus every time we worship. Huwag po natin kalimutan yung primary goal natin during worship na it's all about Jesus. That Jesus is the center of it all. Na kahit nasa bahay tayo, na kahit online worship ito, ilaan pa rin natin ang best at lahat-lahat sa ating Panginoong Hesus. Nakarapat-dapat sa lahat ng pagsamba at para sa lahat ng bagay na ginawa niya para sa atin. At dahil worship time na, tara na, let go and let God.
Just enjoy Jesus and His presence. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin karikta ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos. At sa himig na hain aming dalangin, kami katagpuin. Iparanas niyo sa amin ang iyong kapangyarihan, ipamalas niyo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin karikta ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos. At sa himig na hain aming dalangin, kami katagpuin. Iparanas niyo sa amin ang iyong kapangyarihan, iparanas niyo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan, iparanas niyo sa amin ang iyong kapangyarihan, iparanas niyo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan, dakila ang iyong ngalan, dakila ang iyong ngalan.
kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot, di ako matatakot, kasama natin ang Diyos, kasama natin ang Diyos. Hindi ako mangangamba, di ako mababalisa, kasama natin ang Diyos. Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog, kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot, di ako matatakot, kasama natin ang Diyos, kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa, kasama natin ang Diyos. Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog, kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa, kasama natin ang Diyos. Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog, kasama natin ang Diyos. Hindi ako mangangamba, di ako mababalisa, kasama natin ang Diyos, 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 kasama natin ang Diyos. Kayo lamang ang pupurihin ko, kayo lamang ang sasambahin ko, Panginoong Jesus. Kayo ang buhay ko, pag-ibig niyo'y tunay at totoo. Sa aking buhay, kayo ang number one sa aking puso. You're the only one. Problema may dumating, magtitiwala sa inyo. Mga salita nyo ay di nagbabago. Pangamba ko'y nawawala sa piling nyo. Kapayapaan ang nagdarama sa puso ko. Mga pangako nyo, pangahawakan ko. Walang ibang Diyos na tulad nyo. Kayo lamang ang pupurihin ko. Kayo lamang ang sasambahin ko, Panginoong Jesus. Kayo ang buhay ko, pag-ibig niyo'y tunay at totoo. Sa aking buhay, kayo ang number one. Sa aking puso,
puso. You're the only one. Problema may dumating, magtitiwala sa inyo. Mga salita nyo ay di nagbabago. Ako ay tinulad nyo sa agila, lilipad ng lilipad sa presensya nyo. Kagalakan nyo ay kalakasan ko. Ang buhay kong ito'y alay sa inyo. Kayo lamang ang pupurihin ko. Kayo lamang ang sasambahin ko. Panginoong Jesus, kayo ang buhay ko. Pag-ibig nyo'y tunay at totoo. Sa aking buhay, kayo ang number one. Sa aking puso, you're the only one. Problema may dumating, magtitiwala sa inyo. Mga salita nyo ay di nagbabago. Problema may dumating, magtitiwala sa inyo. Mga salita nyo ay di nagbabago. Problema may dumating, magtitiwala sa inyo. Mga salita nyo ay di nagbabago. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kalwalatian, buong karangalan, kapangyarihan nyo'y walang katulad. Kayo ang tunay na Diyos, kayo'y walang katulad. Kayo'y nag-iisa, kayo lamang, wala nang iba. Sa inyo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Kadakilaan niyo. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kalwalatian, buong karangalan, kapangyarihan nyo'y walang katulad. Kayo ang tunay na Diyos, kayo'y walang katulad. Kayo'y nag-iisa, kayo lamang, wala nang iba. Sa inyo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Kadakilaan niyo. Kayo ang tunay na Diyos, kayo'y walang katulad. Kayo'y nag-iisa, kayo lamang, wala nang iba. Sa inyo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo.
kayo ang tunay na Diyos, kayo'y walang katulad, kayo'y nag-iisa, kayo lamang wala ng iba. Sa inyo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Kadakilaan niyo. Kadakilaan niyo. Kadakilaan niyo. Magandang umaga po sa ating lahat. So ngayong araw po na ito ay muli naman po tayong magsasama-sama sa pananambahan sa ating Panginoong Hesus. Sa umagang pong ito ay hayaan niyo po muna ako na batiin ang ating mga kapatiran na nasa lugar ng Fatima 1K, sa lugar ng San Francisco 1 at lalo na po dito sa Victoria Reyes. Sa inyo po, aming mga kapatiran ay magandang umaga po at mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ngayon pong araw na ito ay atin pong pagninilay-nilayan ang isang minor prophet. Yan po ay si Amos. Ano po ba yung mga lessons na gustong pabatid sa atin ng aklat na ito? Ano ba yung mga nangyari doon historically? Ano ba yung ginawa ng mga tao noon? Bakit na-displease sa kanila ang Diyos? Bakit nagalit ang Diyos? Ngunit bago po muna natin ito simulan, tayo po muna ay mag-alay ng isang panalangin. Tayo po ay manalangin. O aming Diyos na dakila sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito. Lord, tunay nga po Lord na pinag-iisa niyo kami Panginoong Diyos kahit sa panahon ng pandemya. Panginoon, ngayon pong araw na ito ay tinataas ko po sa inyo ang aking puso. Tunay nga po Panginoon na kayo ang siyang maglinis ng aking puso, Panginoon. Ano man ang mga nakikita nyo dito, Panginoon Diyos, na mga bagay na hindi nagbibigay ng kaluguran sa inyo. Lord, kayo nga po ang siyang maglinis nito. Gayun din, Panginoon, itinataas ko sa inyo na, Lord, itago niyo po ako sa inyong presensya upang salita niyo lamang, O Diyos, ang siyang mamatawi sa aking linig. Lord, bless my brethren, Lord, na siyang makikinig sa inyong mensahe, Panginoon. Naway tumimo ito sa kanilang mga puso, gayon din sa miyembro ng kanilang mga pamilya. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So atin pong tignan ang historical background, no? Kung ano bang meron sa panahon ni Amos. So tandaan po natin, Amos was a farmer, no? Nung tinawag siya ng Panginoon para sabihan ang
mga taong ito. And tingnan po natin. Okay? So insights from Amos. Okay. So social status of Israel during this time. So tingnan po natin ang social status ng Israel sa mga panahong ito. Okay, una, business is even better. Maganda daw ang pamumuhay noon. Maganda ang negosyo, no? It went well. Israel faced no military threat, okay, for the first time in generations. Walang military threat, walang kaaway na nagtatangkang kumugkob noon sa Israel. Maganda business, walang panganib sa paligid. Ikatlo, they controlled the crucial trade routes, no? Merchants piled up big profits. Ikatlo, nagkakaroon sila ng mga magandang kalakalan, no? Yung mga merchants, nagbibigay sila ng o kumikita ng malalaki. Siguro merong mga dayo na pumupunta noon sa Israel, no? Para mag-conduct ng business sa kanila. At yun po ay nagbibigay ng malaking profit sa mga Israelita. Okay? Then, luxuries became readily available, no? New stone houses, ivory inlaid furniture, good food and fine wine, the best body oils. Okay, so sa panahon na ito, talagang ang sabi sa luxuries, yung luxury ay talagang makikita mo sa kabuuan ng Israel. Nagagandahang bahay, no? Ang mga Israelita nakakapagpatayo ng mga bahay na bato, no? Mga furnitures na gawa sa ivory o may touch ng ivory at masasarap na pagkain. So alam naman na po natin, 'di ba, na isang lugar kapag talagang naghihirap, ang una mong makikita diyan ay yung kakapusan or yung kawalan ng kasaganaan sa pagkain, sa mga anumang bagay na pwedeng magbigay ng magandang pangangatawan, no? Particularly talaga ang pagkain. And aside from that, they are also using the best body oils. Yung mga, siguro ito yung mga mamahalin na oil na ipinangmamasahe, no? Pinang-a-apply sa katawan. So yun po yung merong ang Israel noon, no? Yung social status nila. Then also there is peace and prosperity, no? This thing leads the city to become complacent. One thing I learned, no, o isa sa mga itinuturo while I'm reading the book of Amos, no, yung peace and prosperity, no. Hindi porket we are experiencing peace and prosperity, then we are good, no? Hindi porket dumadanas tayo ng kapayapaan, prosperity, because of what we are gaining, kung ano meron tayo, ibig sabihin nun, good tayo. Hindi. Isa ito sa mga lesson na ipinapakita ng Amos. Bakit ang mga Israelita noon, no, na-experience nila yung kapayapaan and kasaganaan, pero they are not good. Anong ibig sabihin nito? Although they're experiencing that, may peace sila, they are prosperous during this time, pero hindi sila good. Bakit? Because in the sight of God, hindi nila napiplease ang Diyos. Why? Kasi itong peace nila and prosperity nila, hindi ito galing sa Diyos. This is the result of their deeds. Kaya nga, at this time, ang buong city ng Israel ay naging complacent kung anong meron sila. To the extent nakalimutan nila ang Diyos. Tandaan natin hindi maluwag o hindi magandang pinagmulan ng Israelita, no?
from being captives ng mga Ehipto. Nagkaroon sila ng Exodus o yung paglabas sa Ehipto. And then, hindi rin naging madali yun, no? They were chased by the Egyptians, no? Hanggang sa dumating nga sila doon sa Red Sea. Then, akala nila mamamatay na sila doon. Then God made His own way, no? His way of salvation. Pinakita niya sa buong Israelita kung paano naganap sa harapan nila yung pagliligtas sa kanila ng Diyos sa mga oras na iyon. At kung paano kinubkob ng Diyos ang sandatahang lakas ng Ehipto. Di ba? Nilunod niya lahat. At coming from that, marami pang blessings ang binigay sa kanila ng Diyos. And yet, nakalimutan nila ang Diyos. Their peace and prosperity leads them to become complacent. That's why coming from nowhere, ito na ang ating bida, si Amos. No? And ginamit siya ng Diyos to preach on this nation. This is the outcry of Amos. No? Amos concentrates on injustice na nakikita niya doon sa bayan ng Israel. Oppression of the poor. Yan. Naaapi na naman ng mga mahihirap. Okay? Alam niyo, etong pagkaapi ng mga mahihirap, siguro hindi na makawala ito sa panahon. Kahit ngayon naman, pandemic, pandemic na nga, yung mga mayayaman, lalo pang nagkakapera. At yung mga mahihirap naman, lalo pang naghihirap. Okay. So, one of the acts or isang anyo ng oppression of the poor na nangyayari dito is yung tinatawag natin na yung mga ruthless bill collectors. Okay? Yung mga bill collectors na yun, talagang ruthless yan eh. Maski sa panahon natin ngayon, di ba? Kapag due time talaga, puputulan ka eh. Puputulan ka ng tubig, ng kuryente. Pero hindi yun ang punto, no? They are just doing their work. No? They are just doing their work. May boss kasi sila. And pag hindi nila ginawa yun, mayayari sila. But it's a different setting na meron dito sa Israel. No? So tingnan natin kung ano itong mga ruthless bill collectors na ito o yung mga collector na walang patawad. Okay? Bankers making loans usually want collateral to back up the promise to repay. No? In Amos' day, poor people resorted to pledging the very clothes on their backs as collateral bill collectors. Okay? Who took a debtor's garments, flagrantly violated God's law in Exodus 22 verses 25 to 27. Okay? So ito yung mga Israelita kasi hindi makabayad sa mga pinagkakautangan nila. Ginagawa nilang collateral yung kanilang balabal na importante. Itong balabal ito importante sa kanila noon, no? At ito yung kinukuha ng mga bill collector na ito, no? Then yun din ang sinusuot nila kapag sila ay sasamba. At hindi napiplease doon ng Diyos. Bakit? Sasamba ka sa akin, pero yung suot mo ay galing sa isang mahirap na tao na kinuhaan mo, wala na nga. Another lesson. Sabihin natin, you're about to come to the Lord. Then, meron kang naargabyadong tao. Tingin mo, matutuwa sa'yo ang Diyos? Siyempre hindi. Because the Lord requires a person to become pure whenever you are approaching God. Dapat merong pure heart. Dapat walang anuman na nakikita doon ng Diyos. Okay? So, another thing na nakita ni Amos noon, dishonest business. Hindi tapat na business. Ito, warning to, no? Sa mga business-minded, sa mga businessman ngayon. Kung kayo man ay businessman or may business kayo, maging patas po kayo. Because God
displeases on dishonest business. Kung meron kayong mga tauhan, ibigay nyo ang mga nararapat sa kanila. Okay? Kasi kayo, ang amo nila at pinaglilingkuran nila kayo, kaya marapat lamang na ibigay ninyo ang nararapat sa kanila. Bribery in court, isa pa sa mga nakikita noon na injustice sa Israel, no? Siguro yung mga mahihirap na walang pangsuhol talagang napaparusahan at nakukulong. Okay? Another thing, privilege bought with money. Mga pribilehiyo na nabibili ng pera. Tandaan po natin ang pribilehiyo kailanman ay hindi yan nabibili ng pera. No? Ang ating pribilehiyo na maging Kristiyano ay hindi po ito nabibili ng pera. Bakit? Sapagkat ito'y bayad na. No? Ang tanging gagawin na lang natin ay ang maniwala, tanggapin ang Panginoong Jesus. Okay? Pero sa panahon natin ng mga Israelita, itong pribilehiyo na ito ay binibili. Okay? Next, the wealthy Israelites were getting their luxuries at the expense of the poor. Tignan niyo naman ito. Ang mga mayayaman lalo pang nagpapasarap, nagpapayaman. At talagang inaapakan na ang mga mahihirap. Okay? Then act of being self-righteous, they congratulated themselves on their devotion to God with nonsense deeds. Ito pang isa. Iniisip ko pa lang ito, talagang nakakasuka to, no? These rich people, they congratulated themselves on their devotion. No? Parang self-righteous talaga to. Bakit? Wala ka namang ginawang, sabihin natin, good deeds, godly deeds, pero you are congratulating yourself. Nasasabihin mo, ginawa ko to para sa Diyos, pero ang totoo niyan, hindi. Okay? Dahil, kailanman, dun sa ginawa mo na yon, hindi natuwa ang Diyos kahit mabuting bagay pa yan. One thing na dapat may consider doon, ano ba yung relasyon mo sa Diyos? Okay? Ano yung relasyon mo sa Diyos? Gumawa ka na mabuti, tapos sasabihin mo na para ito sa Diyos. Paano mo nasabing para yan sa Diyos? Wala ka namang relasyon sa Kanya. And sa panahon natin ngayon, yan yung mga inaakala ng tao ngayon. Naakala nila yung ginawa nilang mabuti ay para sa Diyos. Pero ang totoo, hindi. At pagkadidiinan ko po yan, yung ginawa mong mabuti na yan, hindi yan para sa Diyos. Bakit? May relasyon ka ba sa Diyos? Oo, nakita ng Diyos yung ginawa mong mabuti, pero hindi siya na-please, hindi siya natuwa doon. Bakit? Hindi yun para sa Kanya. Para lang yun sa sarili mo, para lang yun makita ng ibang tao na gumawa ka ng mabuti. Pero ang totoo, wala kang relasyon sa Diyos. Yun. Period. Okay? Yun yung dapat malaman ng mga tao ngayon. Huwag po kayong mayayabang. Huwag kayong mga palalo. Lalo na yung mga nakakataas. Hindi porkit gumawa ka ng mabuti, ay para sa Diyos yun. Hindi. Hindi po. Yan ay para lamang sa sarili mo. Hindi po natutuwa ang Diyos dyan. At yun po ang nangyari noon sa panahon ni Amos. Mga social injustice na nangyayari. Okay? Ang ganda, no? Ganda. Okay. In this general view po ng Amos, no? Makikita natin yung mga life lesson na meron dito sa Amos. Okay? Let's see po. Lesson 1. Punishment is the consequence of disobedience. Okay? So, every action has consequences, no?
lahat po ng mga ginagawa natin ay may consequences. Bad or good, there is good consequences, there is bad consequences. Okay, and these deeds, no, may consequences na result temporarily, and permanent consequences. So, one thing that we'll need to learn from here is we need to practice the righteousness that God is requiring us. Okay, tignan natin itong mga temporary consequences na result ng ating disobedience. Disobedience cut us from the fellowship of God. Okay, this is temporarily happens sa mga Kristiyano. Kapag ang mga Kristiyano ay nagkaroon ng disobedience from the Lord, there is one thing na nangyayari. Ano po yun? Yung fellowship natin sa Diyos ay nakakat. Another thing, we lose the blessing of His presence. No? Yung presensya ng Lord nawawala sa atin. Then third thing, we can no longer count on the same level of protection and wisdom. Pag sinama rin niyo po ito, ibig sabihin, lumalayo sa atin ang Diyos. And the best example of this is yung nangyari kay David. Ano ba nangyari kay David? Nawala yung fellowship niya sa Lord. Nawala yung blessings. Nagkaroon ng kaguluhan sa kanyang angkan. At nawala ang protection sa kanya and wisdom. Okay? To the extent nga, di ba, sinabi ni David na, Lord, bring back to me the joy of my salvation. Okay? Ito po nangyayari sa ating mga Kristiyano once we have disobedience. And disobedience is temporarily. Siyempre, as a Christians, we have this attitude to repent, to say, to confess before the Lord. At doon nare-restore muli ang ating joy of salvation. But one thing, ang salvation natin, hindi po yan nawawala. That is already there. Ang nawawala is yung joy of salvation natin. Hindi natin na-enjoy yung salvation ng Diyos na binibigay niya sa atin. Kaya pagka ganon, di ba, anong pakiramdam natin? Mabigat, parang ang gulo-gulo ng paligid, nawawala sa atin yung favor ng Diyos, parang sabihin natin, ang malas-malas ng paligid, pero hindi tayo naniniwala sa malas. What I mean is, yung parang, yung turn of events na nangyayari sa atin, parang hindi ayon dun sa kagustuhan natin dapat. Kasi, yun po yung sinasabi natin that nalulus natin yung presensya ng Diyos. Nawawala yung favor sa atin ng Diyos. And the permanent consequence ng disobedience. Sabi dito, let me read. If we persist in disobedience and rebellion, we cannot presume that our reward is sure. Reward. God doesn't reward disobedience. Okay? God graciously forgives the sin of the repentant, but the sin of the rebel stays with them. Okay. So, yung reward natin sa Panginoon ay naapektuhan. This is the permanent consequences of our disobedience. Okay? Yung pagtanggap lang natin sa Kanya, yung the realization came to us dahil sa kinausap tayo ng Diyos, nangusap sa atin, that we need Jesus Christ in our life. That is one act of obedience. Sumunod ka eh. No? Ibinigay mo yung buhay mo sa Kanya. So, yun po iyon. No? At pag nangyari iyon, mababago talaga ang buhay mo. Lesson 2 that we need to know or that we need to understand dito sa Amos is the punishment can be avoided or at least recovered from. Pwede po natin maiwasan yung punishment because of disobedience. Okay? Or at least makaka-recover tayo dito. So, ano po iyon? When we sin,
we can immediately begin to repair the damage, while the consequence may be immediate or delayed depending on the sin. So, when we sin, we can immediately begin to repair the damage. So, paano po mangyayari yun? Paano po natin ma-repair yung damage? So, ito po ay sa pamamagitan ng repentance. Okay? Dito po tayo makaka-recover eh. Repentance is the start of recovery. Okay? Next, prayer is the means of recovery. Okay? So tandaan natin yan. Prayer is the means of recovery. Obedience is the life of recovery. Okay? Yun po yung 3 things na magagawa natin para tayo po ay makarecover sa punishment of being disobedient. Okay? Number 1, repentance. Prayer is the means of recovery, and obedience is the life of recovery. After that, sasaway ka pa ba? Sumunod ka na. Kasi naranasan mo na yung consequence of disobedience eh. Ang layo-layo sa'yo ng Diyos. Sumunod ka na. Okay? Third, God has a standard. Yes, at napakataas ng standard ng Diyos when it becomes to righteousness. No? So, one thing that we need to do is to build on God's principles. Okay? Because when you build on the principle of God's word, you are a wise builder. In all your ways, in all your deeds, your perspective must be on God. Your perspective must be of God. Tandaan po natin yan. When you immerse yourself in God's word and allow it to saturate your life, you will be changed and you will be find the external life, the awesome life that God wants you. No? Ibig sabihin, awesome. Ano ibig sabihin ng awesome? No? Awesome life na gusto sa atin ng Diyos kapag ikaw ay sumunod sa Kanya. Hindi ba po nakakatawa? No? Ganoon ang gusto nang mangyari ng Diyos sa atin. No? At supposed to be, ganito rin yung gusto mangyari ng Diyos sa Amos. No? And every part of the disobedience of Israelites, there is always comes the repentance, then the forgiveness will occur, and again, they will restore the joy of their salvation. Okay? So what is the conclusion of this message? Una, God must be master over all of our lives, including business affairs. Kahit po sa pagkakakitaan natin ng pera, dapat Diyos pa rin po ang maging master niyan. Okay? Kahit ano pa mang business na yan, maging tapat po tayo. Sa totoo lang, ito po yung tinatawag natin na the poison of money. No? Because of the poison of money, nandaraya ang lahat ng negosyante at ginugulangan, no? Sabihin na natin yung word na yun, no? Ginugulangan, iniisahan yung mga trabahador na hindi patas. Okay? Marami pong trabahante dito sa Pilipinas ang nagsasuffer po talaga sa maliit na sweldo. Sometimes, even professionals and ordinary workers, wala na pong pagkakaiba in terms of pagkita ng pera. Okay po? And the government should take heed on this. No? Dapat tignan ito ng gobyerno natin. Then, next, as an encouragement, ito lang po ang tanging dapat natin gawing mga Kristiyano. Read your Bible, pray, and listen to the voice of God. Build your life on His Word and do what He directs you to do.
even in this time of pandemic, okay? Direct your life to God, no? Huwag tayong tumula doon sa mga Israelita, no? Kung tayo man ay dumanas ng kasaganaan, huwag po tayo maging complacent. Bagkus, mas lalo tayong dumulog sa Panginoong Diyos. Maraming salamat po sa pakikinig sa mensaheng ito. I hope and pray that meron po kayong natutunan. No? Let's pray. Our Heavenly Father, we thank you for your word. We thank you for your message, Panginoon. We had learned, Lord, na Lord, kung ano man yung meron kami, Lord, yun po ay galing sa inyo at hindi po kami dapat maging complacent. So, kung ano man katayuan meron kami ngayon. And Lord, kung meron man kami nga mga bagay na nagawa na hindi kami naging patas, Lord, forgive our deeds. Forgive what we have done, O Lord God. And Lord, like the citizens of Israelites, ayaw po namin mangyari ito sa amin during the time of Amos, Panginoong Diyos. Lord, help us to build our trust, our confidence to you. Huwag kami maging complacent, O Lord God. And the peace and prosperity, Lord, na nararanasan namin, Panginoong Diyos, comes from you and must not come from our self-deeds. Maraming salamat, Panginoon. At ang natitira pang oras, Panginoon, ay inaalay namin sa inyo. Ito po, Diyos, ang aming panalangin. Sa matamis na pangalan namin tagapagligtas ng Panginoong Jesus. Amen. Magandang araw po sa ating lahat. Tuloy po nating umitan at sambahin ang ating Panginoong Diyos. Tunay nga na ang Diyos sa atin ay walang katulad. Tunay nga na walang papantay sa Kanya. Wala tayong pwedeng ikumpara sa ating Panginoon. Yes, Lord, pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Tinataas po namin ang iyong ngalan sa umagang ito, Panginoon. Minsan pa wala kang katulad,
sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makakapagharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian. Sa iisang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Hesu Kristo na Panginoon natin. Sa Kanya ang kaluwalhatian, kadakilaan, kapamahalaan, at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailanman. Amen. When night has fallen, when fear is coming, still you're calling me. When faith is lost and my hope exhausted, you will be my strength. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. Yeah, I've decided I'm not giving up, 'cause you won't give up on me. You won't give up on me. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go now. I feel it breaking out like an echo, echo in my soul. In every season, you keep repeating promises to me. Whoa. Now there's no stopping what you have started until it is complete. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. Yeah, I decided I'm not giving up, 'cause you won't give up on me. You won't give up on me. Your love is all
a time to give your heart. Come, just as you are to worship. Come, just as you are before your God. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. Here we go. Risen, He's risen, forever glorified. Risen, He's risen, King Jesus, King